Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y hilikawan na yan lang nakadama ng wagas na pagkamangha. Hiling ka lang naman na tayo na sanang dalawa. Siyang huli at ang umpisa, papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na ba't tila Ang lungkot ng oras ko kapag wala ang mahal ko. Nakakalito ang pag-ibig, masaya pero masakit. Parang wala nang saysay ang lahat kapag hindi kami namahal pabalik. pwede lang hanggang magpakailanman, hindi na ba? Bakit kaya napakahirap ng lahat? Mayaman at maganda nga ako, pero bakit parang kulang? Maraming gustong manligaw, pero wala akong nakikitang gusto ko. Sana dumating ang tunay na nagmamahal sa akin. Sana'y magkita pa, kailan na maririnig ang tahaking mag-isa. Kahit wala ka na, Parang ang tagi yun ah. Bakit siya nandito? Gusto lang sigurong tirahin ang kasihan natin. Kung papatayin ko siya, hindi naman ito kasalanan. Ano ba, pamangkin? Bakit ikaw ay tila galit na galit? Iya, isa siyang kaaway. Siya ay isang montagyong. Pumunta lang siya rito upang isultuhin at guluhin ang kasihan. Siya ba yung batang si Romeo? Oo nga, siya nga yung si Romeo, tiya. Hayaan mo na lang, pamangkin ko. Bisita siya rito at mukhang mabait naman siyang tao. Pababaan mo lang ang iyong pasensya. Pero nakakainis, tiya. sana'y magkita pa. Kung hinahawakan ko ang kamay mo na parang hindi dapat, patawarin mo ako. Para akong isang tao na nagdarasal at hawak mo ngayon ang kamay na isang dambana. Mabait ka, pero nagkakasala ka pa rin. Nakikita ko sa kamay mo na parang may mabuti kang hangarin. At kung nagdarasal ka nga, dapat makuha mo rin ang sagot sa iyong panalangin. Kung ganon, pwede bang ang halik ay maging sagot sa aking dasal? Di na ba baka walang kailanman? Kung ganyan, parang binabalik mo rin sa akin ang ginawa ko. Hindi ibabalik mo. Parang tinuturuan mo ako kung paano humalik. Di na ba baka walang kailanman? Senyorita, gusto kang makausap ng iyong ina. Sino ba ang nanay niya? Aba, binata, ang nanay niya ang may-ari ng bahay na to. Siya ba ay kapilit? O kaysa mang kapalaran niya naman? Mong makabasa, handang gawin. O Romeo, bakit ka pa kailangang maging Montagyo? Kung hindi ka lang Montagyo, wala tayong problema. Handa kong isuko ang pangalan ko para sa iyo. Pero sino ka ba? Paano mo nahanap ang lugar na ito? Delikado to kapag nakita ka ng pamilya ko. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, nilundag ko ang mataas na pader. Wala akong kinakatakutan kahit kamatayan. Pero paano kung nakita ka ng pamilya ko? Siguradong papatayin ka nila. Basta makita lang kita, sapat na. Ang tingin mo sa akin ay mas mahalaga kaysa sa galit ng pamilya mo. Romeo, mas mabuti pang mawala ako sa mundo kaysa makita ka nilang nandito. Hindi bale na Juliet, kahit makita nila ako, para sa iyo pa rin ako magmamahal. Pero paano mo nahanap ang lugar na ito?
Pag-ibig ang nagtulak sa akin. Siya ang nagbigay ng tapang at lakas para makarating dito. Romeo, ang bilis mo magmahal. Natatakot ako baka nagmamadali ka lang at hindi ito totoo. Pero naniniwala ako, mas lalo akong tapat sa iyo kaysa sa kaya kong ipaliwanag. Juliet, nanunumpa ako sa pagmamahal ko sa iyo. Huwag kang manumpa sa buwan. Nagbabago ito buwan-buwan. Baka pati pagmamahal mo'y magbago rin. Isaan ako manunumpa. Hindi na kailangan. Ang gusto ko lang maging totoo ka sa nararamdaman mo. Sapat na iyon. Ibig sabihin, mahal mo rin ako? Oo, mahal din kita. Pero parang ang bilis ng lahat. Babalik ako mamaya para makapagsabi pa na mas malinaw. Gabing ito ay napakaganda. Pero baka isang panaginip lang lahat ng ito. 3 salita lang bago ako pumasok. Kung mahal mo talaga ako, paniligan mo hanggang kasalan. Kung seryoso ka, bukas ulit ipadama mo. Kung hindi, mas mabuting kalimutan mo na lang ako. Juliet, handa akong ibigay lahat pati buhay ko para lang sa iyo. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Mahal kita, Romeo, kaya magpahinga ka na. Bukas, ipagpatuloy natin ang pangakong ito. Hanggang bukas, mahal ko. Pagpalain kayo ng langit sa inyong pagsasama. Huwag nawa kayong magkahiwalay. Salamat, Padre. Walang makakahadlang sa tuwa ko ngayon dahil makakasama ko na si Juliet. Kahit kamatayan ay hindi alintana, basta siya ay akin. Ang pag-ibig na masyadong mabilis ay madaling nauubos. Ang matamis kapag sobra ay nagiging mapait din, kaya't mas mabuting balanse at may pagtitipid. Magandang umaga, Padre. Nandito ako para sa aming kasal. Si Romeo'y sabik na rin makasama ka. Ganoon din ako sa kanya. Puno ng pasasalamat ang puso ko. Juliet, ikaw ang aking kayamanan. Wala nang higit pa sa siyang dulot mo. Hindi kayamanan o yaman ang sukatan ng pag-ibig ko. Basta totoo at tapat tayo sa isa't isa, iyon ang pinakamasarap na biyaya. Sige, tapusin na natin ito. Hindi dapat kayo magtagal na nag-iisa. Si Tybalt ay napatay sa kamay ni Romeo. Si Romeo matapos ang laban ay nagsalita ng mahinahon, ngunit ang pangyayaring ito ay tiyak na magdudulot ng matinding gulo. Ganito ang nangyari. Hindi makapigil si Tybalt sa galit niya. Una, sinugod niya si Mercutio. Nagsuntukan sila at nagbunutan ng armas. Pinilit ko silang awatin, pero sa gitna ng gulo, nasaksak si Mercutio. Namatay siya. Dahil doon, hindi nakapigil si Romeo. Binalikan niya si Tybalt at sila ay naglaban hanggang sa mapatay din ni Romeo si Tybalt. Dahil sa kaguluhan ito, may kaparusahan. Romeo, ikaw ang dahilan ng gulo. Kaya't ikaw ay papatapon. Wala nang makapipigil. Huwebes na daw ang kasal mo kay Paris, pero hindi ko naman siya gusto. Tanging si Romeo lamang ang minamahal ko. Paano ko harapin ang lahat ng ito? Ayoko ng buhay pag hindi siya ang kasama ko. Mabuti pang pumunta ako kay Padre Lawrence para magtapat at humingi ng tulong. Magandang umaga sa iyo, Padre. May malaki po akong problema. Malapit na po yung kasal ko kay Paris, pero hindi ko naman siya mahal. Ano po bang magagawa ko? Juliet, alam ko ang pinagdadaanan mo. Pero hindi natin basta tanggihan ang kagustuhan ng iyong mga magulang. So Huwebes, nakatakda na ang kasal mo kay Paris. Padre, huwag niyo pong sabihin iyan. Kung hindi niyo po ako tutulungan, mas mabuti na lamang na ako'y mamatay kaysa ipapakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Kung may paraan kayo para matulungan ako, sabihin niyo agad. Kahit gaano kahirap, gagawin ko hindi lamang matuloy ang kasal na iyan. Kalma ka, anak. Umuwi ka muna at magpanggap na payag ka sa kasal. May plano ako sa iyo. Babalik ka rito bukas at ibibigay ko ang paraan upang makaiwas sa pagpapakasal kay Paris. Kung iinumin mo itong gamot na ito, parang bukunin ang kamatayan ng iyong hininga. Hihinto ang titig ng iyong puso, titigil ang iyong paghina, at namumutla ang iyong mukha. Mananatili kang walang buhay sa loob ng 42 oras. Mananatili kang parang bangkay, ngunit hindi ka papatay.
kapag nakita ka ng iyong pamilya, sila ay iiyak at iliibig kang itutog ng iyong pamilya. Doon ka magigising at ako'y naroon para salubungin ka. Pagkatapos, susundin ka ni Romeo at doon kayo ay maging magkakasama. Sana'y magkita pa na maririnig ang tahaking Juliet! Naku! Diyos ko! Patay na ang binibini ko! Araw ng sumpa, nakakalungkot na kamatayan. Sir, anong balita siguro no? Kumusta ang aking ama at ang aking Juliet? Siya ba'y mabuti? Sabihin mo na agad, kahit masama pa. Patawad, Ginoo. Wala nang mabuting balita. Nakita ko mismo nakahimlay na si Juliet. Parang tulog na walang gising. Nasa puntod ng pamilya niya. Ano? Kung ganun, wala na ang lahat ng liwanag sa buhay ko. Wala ka bang dalaman lang na sulat mula sa pare? Wala, Ginoo. Anong dapat kong gawin? Naalala ko na ang isang butikaryo sa may bayan. Hoy, ikaw na nagtitinda ng gamot. Ako po, Ginoo, isang mahirap na butikaryo, walang yaman. Nakikita ko nga. Ito ang 40 dukado. Ibigay mo sa akin ang pinakamapanganib na laso na mayroon ka. Isang lagok lang at tapos agad ang buhay. Ginoo, bawal iyan sa batas ng Verona. Kahit mahirap ako, takot akong labagin ang kautusan. Huwag kang matakot. Ang pilak na ito ay mas mabagsik kaysa lason. Mas marami ang pinapatay nito kaysa anumang gamot. Kunin mo at ibigay ang hinihingi ko. Kung ganon, wala akong magagawa. Ito ang lason. Mabagsik ito at tiyak na kamatayan ang dulot. Salamat. Ito ang bayad. Bibili ako ng lasong magawa ka sa aking hapis. At doon sa puntod ng aking iniibig, iinumin ko ito. Padre Francisco, kapatid ko, pasensya na at hindi ako nakarating agad. May umarang kasi sa daraanan at hindi ko pinadaan. Kaya't hindi ko naipadala agad ang sulat ni Romeo. Ano? Wala nakapagpadala ng sulat? Malas na kapalaran. Ang sulat na iyon ay mahalaga. hiling hanggang dulo ikaw ang kapiling. O mahal kong asawa, ang kamatayan na humihigop sa iyong ganda ay hindi na nakapag-alis. Dito na ako manatili, kasama mo hanggang sa uli. Ito na ang ating huling yakap. Aking mahal, mga kamay na minahal ko, mga labi na aking hinangad. Sa wakas, makasama na kita sa kamatayan. Ito na, inumin ko na ang lasong ito para makasama ka na ng walang hanggan. Mabisa nga, isang halik lang, susunod ako sa iyo. Juliet, mahal kita. Romeo, mahal ko! Ano nangyari sa'yo? Ano ito? Lason? Nainom niya nang walang man lang itinira para sa akin? Wala bang ibang paraan para sumunod ako sa kanya? Kung hindi ako mamamatay sa lason, mas mabuti na lamang nasasaksakin ko ang sarili ko. Ito na akong mahal ko. Hayaan sa huling pagkakataon, makasama kita.